12 taon nang nakalipas nang mangyari ito. Estudyante pa ako noon sa Maynila at para makatipid, namasukan akong kasambahay ng isang schoolmate na tatawagin kong Maris. Pinatira niya ako sa kondo nila kasama ang yaya niyang si Alma. Maayos at tahimik ang pamumuhay namin hanggang sa nagsimula ang kakaibang karanasan tuwing ako'y napupuyat sa pag-aaral. Ilang gabi, bandang 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, bigla na lang sumisingaw ang matapang na amoy ihi sa loob ng kwarto ko. Habang papalapit ang 3:00, lalo itong tumitindi. Sobrang tapang na parang nakakulong ako sa loob ng banyo. Kapag umaga na, kusang nawawala. Kapag lumalabas ako ng kwarto, agad din itong nawawala, na para bang doon lang talaga ito nananatili. Inakala kong galing lang sa banyo, pero imposible dahil palagi itong malinis. Nilinis ko rin ang kwarto ko ng paulit-ulit, pero wala akong makita na anumang bakas ng pinanggagalingan. Nang ikwento ko ito kay Alma, bigla siyang natakot at sinabi na ayon daw sa paniniwala, nagkakaroon ng amoy ihi ang isang lugar kapag may kapre o tikbalang. Simula noon, hindi na ako naglakas loob matulog mag-isa at nakiusap ako sa kwarto niya muna matulog. Isang gabi, habang nagre-review kami ni Maris sa veranda, biglang bumalik ang amoy. Nang mapansin naming 3:00 na pala, biglang may malaking kamay na dumampi sa salaming pinto. Sinundan ito ng marahang katok, parang kuko, hanggang sa maging malakas na kalabog. Nanigas kami sa takot. Hindi kami makagalaw, hindi makasigaw. Maya-maya, tumakbo kami palabas at nagkulong sa kwarto ni Alma hanggang mag-umaga. Kinabukasan, nagpunta kami sa Quiapo at bumili ng insenso at anting-anting. Ilang gabi ring naging tahimik, pero nang finals at napuyat ako muli, bumalik ang amoy at ang marahang pagtuktok kahit nasa ibang kwarto na ako. Nagdasal ako habang hawak ang pendant, nakiusap na tigilan na kami. Pagkatapos ng finals, umuwi ako sa Zambales at nagpatawas. Ayon sa nakita, tikbalang daw ang sumusunod sa akin at gumagala sa buong kondo. Pinayuhan akong wag nang bumalik. Makalipas ang ilang linggo, ibinenta ni Maris ang kondo dahil mas naging agresibo raw ang nilalang. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot at ang mga pangontra tuwing sumasapit ang 3:00 ng madaling araw. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like at i-share mo ang video. Mag-subscribe para sa mas marami pang totoong karanasan at kwentong katatakutan at i-comment kung ano ang pinaka-nakakakilabot para sa'yo o kung may sarili kang karanasang handa mong ibahagi.